Kumusta mga ka-DC? Salamat sa mga comments nyo at muli sa mga silent listeners po natin, paramdam naman kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share, subscribe sa channel natin . Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Crown Prince Li Chang nga ng Kingdom ang sinampol ko. Ngayon, dito naman tayo sa Hollywood actor na to, na ilang pelikula na rin niya na ako ang nagboses sa kanya sa Tagalog. O sample handa ka na bang maging lifetime badass? Iconic ang linyang yon. Ilan sa mga pelikula niyang ako ang voice actor ay yung 21 Jump Street at Magic Mike. Kung kilala niyo siya, i-comment nyo nga kung sino siya. Magbanggit din kayo ng mga tagalized films niya. Bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede niyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Huwag na natin ulit patagalin mga ka-DC. Simulan na natin ang kwento. Huli ka! Aray, ba't ka nanunulak? Tapik lang naman Bakit ang hina mo? Bading ka siguro. Napakasalbahe mo talaga, Sheila. Ayaw na kitang kalaro. Di wag. Lamya mo naman tumakbo Tol, bakit ka umalis bigla? Hala kayo, pinaiyak niyo si Ian. Ayoko na. Kayo na lang maglaro. Uwi na lang ako. Sus, nagpapanggap lang yan. Siya na kasi ang taya kaya nag-iiyak-iyakan. Huwag ka madaya, uy. Uy, wag nyo kasing tuksuhin. Kapag di kayo tumigil, hindi na rin ako sasali. Uy, joke lang naman. Tumayo ka na kasi dyan, Ian. Mag-sorry ka muna sa kanya. Sorry. Sige na, hindi ko na uulitin. Balik na tayo sa laro. Ako na lang ang taya. Matapos ang napipilitang paghingi ng tawad ng batang si Sheila, nagpatuloy na ang mga bata sa paglalaro. Habang naghahabulan naman, pilit na tinatago ni Ian ang ngisi dahil nauto niya ulit ang mga ito. Nasanay na siyang laging pinagtatanggol ni Jared tuwing umaasta siyang inaapi. Kaya naman gamit na gamit niya ang pagpapanggap para lang madaya ang mga bagay-bagay. Nang magsawa ng dalawa sa kakalaro sa labas, niyaya ni Jared ang kaibigan na magmeryenda sa bahay nila. Pagkarating nila, abalang nag-aasikaso ng tanimang nanay ni Jared na si Carmen. Pagkakita sa mga bata, magaang nangiti ang binigay nito kay Ian. Nandiyan ka na pala anak. Buti at nasama mo si Ian. Gutom na ba kayo? Saglit at ipaghahanda ko kayo ng merienda ha. Maghuhugas lang ako ng kamay. Kami na po, Nay. Tapusin nyo na lang po yan. Siya sige. Kunin mo na lang sa mesa at paghainan mo tong si Ian. Iho, kumusta na pala ang mama mo? Ayos lang po, tita. Baka sa makalawa pa po siya makakauwi. Ano pong ginagawa nyo? Nililipat ko ng pasutong mga halaman. Dumadami na kasi. Tulungan ko na po kayo dyan, tita. Ay nako, wag na at kaya ko na to. Sundan mo na lang si Jared dun sa loob. Tol, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na, sibog na tayo rito. Sige na, pumasok ka na ron. Anak, maghugas muna ng kamay bago kumain ha. Kita ang pag-aalangan ni Ian sa pagpasok kahit anyayahan siya ng ginang. Sa nahihiyang kilos ng bata, nahabag naman si Carmen. Hindi niya maiwasang maawa sa kalagayan nito. Nabalitaan niya kasing umalis na naman ang nanay nito gaya ng lagi nitong ginagawa. Kahit kaibigan niya si Miranda, aminado siyang may pagkapabaya ito lalo na sa anak. Pilit nitong hinahanap ang sarili kahit may responsibilidad na naiiwan. Kaya tiyak na wala na namang maayos na nag-aalaga rito. Pagkatapos namang ligpitin ni Carmen ang ginagawa, sumunod na siya sa loob para tingnan ang kalagayan ng mga bata. Nakita niyang maganang kumakain ang dalawa na ikinatuwa niya. Nay, tapos ka na ba? Sabay ka na po sa amin. Kain na po tayo, tita. Kanina pa ako nakakain, nak. Kayo na lang. Nga pala, Ian, may kasama ka ba sa bahay nyo? Opo, nandun po si Lola.
Buti naman at may magbabantay sa'yo. Pero ayos lang ba ang lola mo ngayon? Oo naman po. Minsan nakakalimutan niya ako pero sabi ni mama ganun talaga. Ay siya, ipagbabalot kita niyan mamaya. Dalin mo pag uwi ha. Pagsaluhan niyo ng lola mo. Ay, wag na po tita. Ayos na po to. Hindi mo ba nagustuhan ng niluto ko, iho? Gustong gusto ko po. Ang sarap nga po eh. Nakakahiya lang po. Ang dami ko na pong nakain dito. Anong hiya-hiya? Hindi usong hiya sa bahay na to. Magdadala ka mamaya, okay? Pero dahil dyan, dito ka na rin kakain ng hapunan. Tanggapin mo na, tol. Wala kang laban dyan kay nanay. Baka magtampo yan. Sige ka. Naging magaan ang mga oras na nilaan ni Ian sa bahay ng kaibigan. Maswerte siya dahil mabait ang pamilya nito sa kanya di tulad ng iba. Sa lugar kasi nila, laging usap-usapan ng pamilya niya. Nakatira sila sa dulong bahagi ng bayan at laging pinagmumula ng tsismis dahil sa kakaibang nakagawian. Ang lola niya pinagdududahang mangkukulam, habang ang nanay niya naman ay panay ang alis para maglakbay kung saan. Dulot nito, walang may gustong makipagkaibigan sa kanya. Naging kaibigan niya lang si Jared dahil dating magkakilala ang mga magulang nila. Nang paggabi na, dahan-dahang tinahak ni Ian ang daan pauwi. Pagkarating naman niya, nadatnan niya ang lola niyang kinakausap ang sarili. La, nandito na po ako. Sino ka? Magpakilala kang masamang elemento ka. Ay, apo niyo po to, la. May dala po akong pagkain kung nagugutom na kayo. May madilim na nakapalibot sa'yo, iho. Dapat itong tupukin hanggat maaga pa. Sige po, mamaya tutupukin natin yan. Kain na po muna kayo. Naalibadbaran na si Ian kaya sinubo niya na lang ang dalang pagkain sa matanda. Hindi naman ito umangal at basta na lang ngumuya na parang kinikilala ang nasa bibig. Ano ito? Biyaya ng langit ba, iho? Oo na lang po, ubusin niyo na para marami pang darating sa inyo. Ay, siyang tunay ba? Siyang tunay, Lola. Oh, iyan apo, kanina ka pa ba dyan? Napailing na lang si Ian sa sarili. Mukhang nagiging malubha na kasi ang lagay ng matanda. Sa murang edad, ganito na ang buhay niya. Kaya maaga na siyang namulat sa realidad na ang buhay hindi patas. May mga katulad ni Jared na maayos ang buhay at masaya ang pamilya. At mayroong tulad ni Ian na kailangang magpanggap na ayos lang ang lahat. Sa paglalim ng gabi, nagambala ang tulog niya sa tunog ng kaluskos. Nang magmulat siya ng mata, halos mapasigaw siya nang matagpuan ng lola niyang nakatayo sa harap ng kanyang higaan. May hawak itong kandila at nakatitig lamang sa kanya. Kahit natakot naman, pinilit ni Ian na daluhan ito. La, anong ginagawa niyo rito? Bumalik na po kayo sa kwarto niyo. Umalis ka. Lumayo ka sa kanya. Lola naman, anong oras na po? Hindi ako takot sa iyo. Kung ano mang kinuha ko, hindi mo na mababawi. Ano po bang pinagsasasabi niyo, Lola? Umalis ka! Sa takot na baka mapahamak ang matanda, kukunin na sana ni Ian ang hawak nitong kandila nang bigla itong mangisay hanggang sa makita na ang puti ng dalawa nitong mata. Lola! Diyos ko! Tulong! Nataranta si Ian sa biglang pagkahimatay ng matanda. Agad niya itong tinakbo sa ospital ngunit mula nun, lalo lang itong lumala. Hanggang sa magbinata na siya, naging dalahin niya yun. Lalo pa nang hindi na talaga tuluyang bumalik ang nanay niya sa poder nila. Subalit kahit ganon, nagpapasalamat siya at magkaibigan pa rin sila ni Jared. Magkasabay pa rin sila sa halos lahat ng bagay kahit na may agwat. Ang mga nakahiligan ni Jared tulad ng basketball, nagawa niyang sabayan. Napilitan man nung una, nagustuhan niya rin kalaunan. Kung meron siyang reklamo, ay ang mga babaeng nahahatak ni Jared dahil dito. Panay kasi ang sunod ng mga to kahit wala silang laro. Sa hindi malamang dahilan, ikinainit yun ng kanyang ulo. Bad trip, puro mintis ako ngayon ah.
Go, Papa Jared! Mahal pa rin kita kahit may mintis. Bawi sa susunod mong shoot. Nadidistra ka lang siguro, tol. Gusto mo bang isumbong ko kay coach ang maingay para paalisin? Hayaan mo na. Hindi lang maganda ang gising ko kaya wala sa kondisyon eh. Baka mga kasama naman natin mawala sa mood kapag walang chicks na nanonood. Kakairita kasi. Gets ko pa kapag may laro, pero pati ba naman sa practice, panay buntot ng mga yan? Ganyan talaga ang problema kapag pogi, tol. Masanay ka na dapat. Arat na! Next game na! Bago bumalik sa pwesto niya, mabilis ang ginulo ni Jared ang buhok ng kaibigan. Natulala naman si Ian saglit dahil doon. Bumilis ang tibok ng puso niya sa simpleng ginawa nito. Bumalik lang siya sa ulirat ng tabigi ng kasama niyang manlalaro. Hanggang sa matapos sila sa practice, hindi mawaksi sa isip niya ang naramdamang kakaiba. Dati pa naman, malapit na sila ni Jared. Ngunit ngayon lang siya naguluhan sa kanyang naging reaksyon. Bago siya matulog ng gabing yon, pabalik-balik sa isip niya ang nangyari. Gayunpaman, kinabukasan, pinilit niyang wag bigyan yon ng kahulugan at bumalik sa normal. Tol, may crush ka na ba? Ha? Bakit mo naman natanong, tol? Nitong nakaraan kasi lagi ka nakatulala eh. Kanina nga hindi mo napansin yung bolang pinasa sa'yo eh. Dati naman ayaw mong palampasin yun. Baka ka ako may crush ka na kaya ang lalim lagi ng iniisip mo. Naku, wala no. May iniisip lang ako kaya hindi ako makapag-focus masyado. Uwe, talaga ba? Nahihiya ka lang siguro magsabi kung sino. Kilala ko ba? Hindi. Wala nga talaga. Ba't namumula ka? Uy, parang kilala ko nga talaga. Sabihin mo na kung sino siya. Parang di naman tayo tropa niyan eh. Wala nga sabi. Huwag ka na makulit. Oh, chill lang tol. Nagbibiro lang eh. O sige na, di na ako mangungulit. Malalaman ko rin yan soon. Ewan ko sa'yo. Mag-focus ka na lang sa laro. Puro kakalukuhan. Tumawa lang ng malakas si Jared sa inakto niya. Habang si Ian naman, pilit na tinatago sa kasungitan ang paghuhurumentado ng dibdib. Buti na lang at iba ang tumatakbo sa isip ni Jared na rason kung bakit siya tulala. Dahil kung hindi, baka mandiri ito kapag nalaman na siya ang laman ng isip kanina. Sa mga araw na pinag-iisipan ni Ian ang mga pangyayari, pahirap itong aminin. Kahit kasi lukuhin man niyang sarili, hindi niya maitatangging iba na ang nararamdaman niya para sa kaibigan. Di tulad ng dati, tuwing pagkatapos ng laro na lang nila nakakapunta si Ian sa bahay ni na Jared. Malungkot man dahil hindi na ito laging nakakapunta, mainit pa rin ang pagtanggap ni Carmen sa kaibigan ng anak. Walang kupas talaga tong luto nyo, tita. Walang panama sa mga natikmang kong ulam. Sus, nagiging bolero ka na. Huwag kang mag-alala at ipagbabalot pa rin kita kahit hindi ka na nagagawi rito. Sorry na po. Bawi po ako kapag nagka-oras na, tita. Nabisi lang po sa trabaho. Ay, bakit kasi hindi ka na bumalik sa pag-aaral, iho? Kung hindi ka sana tumigil, magkasabay na kayo ni Jared pagpasok sa koleyo. May plano pa rin naman po akong bumalik. Sa ngayon po kasi, priority ko talaga si Lola. Kailangan ng pambili ng gamot kaya tiis-tiis lang muna. Nandito lang kami para tumulong ha. Magsabi ka lang tol. Oo nga, pasensya na rin sa tanong ko, iho ha. Nangihinayang lang kasi ako sa potensyal mo. Kung kaya ko lang, ako na mismo magpapaaral sa'yo. Ayos lang po. Ang laking tulong na sa akin na lagi niyo akong wini-welcome dito. Sus, maliit na bagay lang yun. Ikaw pa ba? Parang kapatid na kita eh. Magaang nangitima ng tugon ni Ian sa kabaitang pinakita ng mag-ina. Mapait naman ang nararamdaman niya sa huling sinabi ni Jared. Parang sampal yun sa kung anumang umuusbong niyang pagkagusto rito. Kaya naman sa sumunod na pagkakataong magkasama sila sa laro, pilit niyang pinakikitunguhan ito gaya ng dati. Naging pagsubok nga lang dahil sa bawat pilyong ngiti ni Jared, iba pa rin ang tibok ng kanyang dibdib. Wala namang minti sa paglitaw ng mga babaeng nauhumaling kay Jared. Sila ang naging palatandaan na kung anumang emosyon ng pilit na kumakawala sa puso niya, hindi madadaigno ng katotohanang mali siya.
Hi, Jared. Saan ang punta mo? Saglit lang, Sheila. Tol, sandali! May pinabibigay si nanay sa'yo. Ay, ano yun? Ano yun? Ang bilis mo namang umalis. May date ka ba kaya ka nagmamadali? May racket pa ako eh. Ano ba yun? Ito oh, dalang pasalubong ni tatay. Siguraduhin ko raw na matatanggap mo. Kung hindi, malilintikan ako kay Ermat. Uy, salamat ah. Pasabi na lang din kay tita ah. Teka, kulang pa yan. May natira pa rito oh. Wow, chocolates! Meron ka pa ba? Pahingi naman. Sige, mauna na ako tol ah. Naputo lang sanang paghabol pa ni Jared sa kaibigan nang mabilis na itong naglakad palayo. Pabor man kay Ian ang biglang pagsulpot ng kababata nilang si Sheila. Hindi pa rin naman niya maiwasang mainis sa presensya nito. Ngayon, nagtatalo ang isip niya. Kahit aminado siyang mali ang nararamdaman, hindi niya mapigil ang mga boses na naguudyok sa kanyang palayuin ang mga babaeng umaaligid kay Jared. Hindi niya tuloy alam kung tuluyan ba siyang iiwas o magpapanggap na lang na normal para lang di malayo sa kaibigan na unti-unti na niyang minamahal. Hi, Ian. Tapos na ba kayo? Oh, anong kailangan mo? Hinahanap ko kasi si Jared kanina pa. Ba't wala siya sa practice nyo? Hay, nag-abang pa naman ako. Kala ko malilate lang. Aba, ba't akong tinatanong mo? Mukha ba akong hanapan ng nawawala ha? Sungit mo talaga. Nagtatanong lang naman ako kasi lagi kang nakadikit sa kanya eh. Wala akong alam. Kaya pwede ba? Sa iba ka na lang umaligid? OA mo naman. Kung makabakot ka, para kang jowa ah. Sumbong kita dyan eh. Di ko alam ang pinagsasabi mo. Umalis ka na nga. Sus, dati palang nahahalata na kita iyan. Kung si Jared napapapaniwala mo sa pagpapanggap mo, ibayin mo ko kasi amoy na amoy kita. Hindi lang kita pinapakialaman kasi alam ko namang hindi ka nun papatulan. Napakuyom ang kamao ni Ian sa mga maanghang na salita ni Sheila. Ngayong nakapagdesisyon na siyang hayaan na lang ang sariling mahalin si Jared ng palihim, ngayon din siya sinusubok ng pagkakataon. Nang makaalis naman ang babae sa harap niya, pinilit niyang burahin sa isip ang sinabi nito. Dumiretso na lang siya sa bahay ng kaibigan. Pinaniwala niyang sarili sa pantasya na hindi man siya nito papatulan kailanman, siya pa rin ang unang nakakaalam ng kalagayan ng lalaking kanyang nagugustuhan. Pagkarating naman, nadatnan niya si Carmen na nagluluto. Nakita naman siya nito at agad na binati. Oh, Ian, napabisita ka. Na-text ka na ba ni Jared kanina bakit hindi siya makakapunta sa practice? Opo. Kumusta na po pala siya? Ayun, mataas pa rin ang lagnat. Ewan ko ba dyan kung saan-saan kasi gumagala. Naabutan tuloy ng ulan kagabi. May kailangan ka ba, iho? Dumaan lang ako, tita. Kukunin ko sana yung sapatos na hihiramin ko sana. Okay lang po ba? Oo naman, ayos lang. Pero hindi na kita masasamahan sa taas ha. Hindi ko kasi maiwan tong niluluto ko. Kunin mo na lang doon. Hintayin ko na lang po matapos kayo. Kailangan niyo po ba ng tulong? Nako, kaya ko na to. Pero matatagalan pa ako rito, iho. Isasabay ko na kasi yung ulam mamaya. Mauna ka na lang doon, okay? Pakidala na rin tong tubig at gamot. Oras na kasi ng pag-inom niya ulit. Sige po. Daling ko na lang po sa taas. Salamat, iho. Ay, napakabait mo talagang bata. Isang simpleng ngiti lang ang ginawad ni Ian sa ginang bago umakyat papunta sa silid ni Jared. Siya na mismo ang nagbukas ng pinto kahit kinabahan man siya papasok. Bumungad sa kanyang mahimbing na natutulog ito. Pagkalapag niya ng gamot nito sa lamesita, dahan-dahan siyang lumapit. Kahit pawisan, gwapo pa rin ang mukha nito. Iaangat niya na sana ang kamay para abutin niyo nang mapigilan niya ang sarili. Tumayo siya at iginala na lang ang paningin sa silid. Doon niya naman nakita ang litrato nila ni Jared na nakadisplay. Kinuha niya yon at hindi napigilang haplusin ang mukha ng kaibigan doon. Napangiti siya. Bumalik sa alaala niya na halos hindi sila mapaghiwalay.
Subalit naputol naman ang pagbabalik tanaw niya nang sumulpot si Carmen sa pinto. Oh, anong ginagawa mo dyan, iho? Natabig ko lang po tong frame kanina. Pasensya na. Buti hindi nabasag. Ganon ba? Iwan mo na lang yan dyan. Naku, talagang batang to kung saan-saan pinipwesto yung gamit niya. Nakita mo na ba yung sapatos? Hindi po eh. Baka babalik na lang po ako sa susunod kapag ayos na siya. Mukhang tulog pa eh. Hindi, saglit at gigisingin ko para makahigop na rin ng sabaw to. Jared, anak, gumising ka muna. Nay, bakit to? Naku, ang gaspang ng boses mo, iho. Inumin mo muna tong gamot mo. Pagkatapos niya, higupin mo tong sabaw para mainita naman ang lalamunan mo. Oh, tol. Kanina ka pa ba dyan? Napadaan rito yan. May ipapahiram ka raw na sapatos. Mukhang nahirapan kanina kakahanap yang si Ian. Saan mo ba nilagay? Oo? Anong sapatos? Yung sinabi mo nung nakaraan, tol. Ngayon ko sana hihiramin eh. Pero kung abala, kahit wag na muna. Yun ba? Sensya na, nakalimutan ko na eh. Nakala ko kasi ayaw mo. Kunin mo na lang yung kahon dyan sa gilid. Yan. Buti na lang at pumayag ka na, tol. Salamat dito, tol ah. Tita, una na rin po ako. Sige, iho. Ingat ka sa pag-uwi. Pagkaalis ni Ian, nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang at natandaan ni Jared ang dati pa nilang pag-uusap para makalusot siya. Habang pauwi naman, hindi niya maiwasang mabahala sa pagkakahuli ni Carmen sa kanya. Nag-aalala siya kung talagang epektibo ba ang pagpapanggap niya o nagdulot ito ng pagduda sa ginang. Doon naman sa bahay ng mag-ina, habang inaalagaan ni Carmen ang anak, nagtaka si Jared kung bakit tulala ito. Ay, ayos ka lang ba? Kanina pa po kayo tahimik dyan ah. Oo naman, anak. May iniisip lang ako. Ba't po pala hindi nyo pinadala ng pagkain si Ian pa uwi? Nakakapanibago naman. Dati hindi nyo pinapaalis yun ng walang baon eh. Nawala lang sa isip ko, iho. Naku, tumatanda na talaga ako. Sige na, ubusin mo na tong sabaw para mabilis ang paggaling mo. Umastamang ayos lang sa harap ng anak, nababagabag pa rin ang isip ni Carmen sa nadatnang eksena kanina. Aaminin niyang nawirduhan siya sa inakto ni Ian habang hawak ang kanilang larawan. Subalit kahit ganun man, hindi niya magawang pag-isipan ito ng masama. Pinanatag niya na lang ang sarili sa huli na nagkataon lang ang ganung bagay. Nagawa lang ng pagod niya kaya siya nabahala bigla. Nang gumaling naman si Jared, bumalik na sila sa nakagawiang practice. At sa araw ng laro, sila ang nanalo. Kaya masayang nagdiwang ang grupo at nagkayayaan pa ng inuman. Tol, sasama ka ba? Iinom daw ang tropa eh. Hindi na. Hindi na kaya ng oras ko, tol eh. May trabaho pa ako pagkatapos nito. Naku, minsanan lang naman to eh. Deserve natin to. Kasi tayo ang champion. May ibang sasama din sa atin kaya siguradong enjoy tong mga loko. Congrats sa inyo, Jared. Balita ko magiinuman daw kayo sa pub ah. Niyaya kami ng tropa mo. Pwede ba kaming sumabay? Sheila, ikaw pala. Oo naman, sumabay ka na sa amin ni Ian. Kita mo, tol. Parami-rami na tayo. Sayang kung ikaw lang ay isang di makakasabay. Oo nga. Pero kung may pupuntahan siyang iba, Jared, wag na nating pilitin. Mag-enjoy naman ang lahat kahit tayo-tayo lang eh. Sige, sasama na ako. May itetext lang ako saglit. Ayun, hintayin ka namin sa labas ng gate, tol ha. Bilisan mo lang. Habang naglalakad palabas ang kasamahan niya kasabay ang grupo ni Sheila, binalikan pa siya nito ng makahulugang ngisi sabay kapit sa bisig ni Jared. Nagdilim ang paningin niya sa nakita at namumurong minadali ang paghihingi ng permiso sa kanyang boss. Napilitan siyang lumiban sa trabaho para lang hindi makalantari ni Sheila ang kaibigan. Nang makarating naman sila sa inuman, nag-umpisa na ang lahat sa pagtagay. Sa halip nga lang na makisaya, mas umasim ang pakiramdam ni Ian. Lantaran kasi ang pagdikit ng kababaihan kay Jared na halata ring gusto nito. Pilit niya namang nilunok ang selos kasabay ng pait na hindi matutumbasan ng alak na kanyang iniinom. Kinabukasan,
Naalimpungatan si Ian sa boses na kanyang kabisado. Nang imulat niya ang kanyang mata, nagulat siya nang tumambad si Jared sa harap niya. Tol, gumising ka na, tanghali na. Jared, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Loko, anong kwarto mo? Sa sala ka namin nakatulog. Di mo ba maalala? Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Nasobrahan ka yata ng inom kagabi, ah. Naku, pasensya na po, tita. Nakakaya naman po. Mukhang nakaabala na ako. Uwi na po ako. Pumirmi ka dyan, iho. Sigurado akong masakit ang ulo mo sa dami ng sinuka mo kagabi. Kahit hindi mo sabihin, alam kong itong si Jared ang namilit sa iyong uminom. Hindi ka naman kasi sanay sa ganon. Grabe ka naman, Nay. Para naman akong lasenggo niyan. Minsan lang din ako tumagay, no? O siya, kukuha muna ako ng gamot na maiinom mo. Tol, nagsuka ba ako talaga? Dito ba sa bahay niyo mismo? Ay, bad trip naman, oh. Ba't ka natatawa? Lap trip ka kasi kagabi, Tol, eh. Kumakanta ka habang pauwi tayo tapos ayaw mo magpatid sa inyo. Buti nakaabot ka sa banyo bago ka tumawag ng uwak. Panay sermong katuloy kay nanay habang bulagta ka kagabi. Diyos ko, nakakaya pala talaga. Pasensya ka na, tol, ah. Ayos lang talaga. Kasalanan ko rin kasi alam kong mahina ang tolerance mo sa alak eh. Pero hindi kita pinigilan sa pagtungga kagabi. Halos magpalunod sa lupa si Ian sa kahihiyang ginawa. Lalo pa nang mabait lang siyang binigyan ni Carmen ng pagkain at gamot. Hindi niya talaga maalala ang mga nangyari kagabi anumang pilit niya. Nang manumbalik naman sa isip niya ang tagpo bago siya magpakalangu sa alak, sinigurado niya kay Jared na hindi siya nadulas. Baka kasi sa labis na kalasingan, bigla siyang nagtapat dito. Nga pala, tol. Wala naman akong ginawang kahihiyan maliban sa nakwento mo, no? Yun lang talaga lahat? Wala namang gano. Panay nga lang pagpapausog mo kay Sheila sa tabi ko nung nagkukwentuhan kami. Tapos, anong ginawa ko? Ayun, pilit mo kaming pinaglalayo. Nagulat nga kami nung hinila mo siya palabas eh. Ginawa ko yun? Oo, namumula ka pa nga sa galit eh. Naku, ba't di mo sinabi agad sa akin ang totoo, tol? Mahirap pa namang kalabanin ng selos. Ha? Totoo tungkol saan? Yung totoo na all this time pala, si Sheila ang crush mo. Kaya pala lagi kang aburido kapag nadidikit sa akin eh, kasi nagseselos ka na. Nanlaki man ang mata ni Ian sa sinabi ni Jared, na panatag naman siya na hindi siya sa mismong kaibigan nagtapat ng damdamin. Hinayaan na lang niya itong mag-isip ng ganon. At sa mga sumunod na araw, pinanindigan na lang niya ang maling akala tungkol sa kanya. Sa ganung paraan, mapagtatakpan niya ang katotohanan. Hindi nga lang yun nagtagal dahil nang minsang maabutan siya ni Sheila, mapang-uyam siya nitong hinarap. Ano, bakla? Hindi ka ba kinikilabutan, ha? Nag-e-enjoy ka may chismis na tungkol sa ating dalawa? Huwag kang ang ilusyonada, Sheila. Sa tingin mo ba gusto ko ring ipare sa'yo? Tsura nito. Hindi mo ako gusto pero hindi mo rin gusto na mapalapit ako sa kaibigan mo. Ayan tuloy, dahil loyal si Jared sa pagiging friends nyo, panay nang iwas niya sa akin. Hindi ko na problema yun, no? Problema mo yun. Dahil sa'yo, hindi ko makuha si Jared. Panay ang istorbo mo lagi sa amin eh. Baka ibig sabihin lang nito na hindi kayo para sa isa't isa, Sheila. Maghanap ka na lang kasi ng ibang haharutin mo. Di naman kasi kayo bagay eh. Wow, at sinong bagay? Kayo? Mas mataas pa yata ang ilusyon mo kumpara sa akin, bading. Bahala ka sa gusto mong isipin. Diyan ka na nga. Iniinis mo talaga ako, no? Kapag hindi mo sinabi kay Jared na hindi mo talaga ako gusto, ako mismo magsasabi sa kanya ng totoo mong pagkatao. Sa pananakot nito, napilitang ibsan ni Ian ang mga haka-haka tungkol sa kanila. Ganun pa man, hindi agaran ang pagsasabi niya ng totoo kay Jared. Sumunod man siya sa utos ni Sheila, lilinawin niya naman ang mga bagay sa paraang gusto niya. Paunti-unti, pinahalata niya munang wala siyang pakialam sa presensya ng babae, hanggang sa ito na mismo ang magtanong. So, bigla ka na lang nawala ng gusto sa kanya? Naks naman, tol. Iba ka talaga. Kala ko pa naman hulog na hulog ka last time kasi halos bakuran mo na yun eh. Ganun talaga. Ganun talaga. Kung kailan kasi mas nakikilala mo sila, dun mo makikita na hindi kayo match. Ano bang nakapagpa-turn off sa'yo? Ugali niya ba? Itsura o pananamit?
Maayos naman siyang babae Mukhang wala namang problema. Ang problema, hindi ko nga gusto sa babae. Ha? Ang sabi ko, ang problema kasi hindi ko nakita sa kanya ang gusto ko sa babae. Ganun ba? Pero ibig sabihin ba nito, wala na talaga? Hindi ka magagalit kung sa iba siya mapunta? Oo, sigurado na akong wala na. Kahit ikasal pa siya sa iba, magiging masaya pa ako para sa kanya. Parang nabunutan ng tinik si Ian nang magkalinawan na sila ni Jared. Ang akala niya, sa wakas hindi na siya mahahambing sa babae at lalayo na rin ito sa kanila. Lingid nga lang sa kaalaman niya na iba na pala ang dating ng sinabi niyang yon sa pangunawa ng kaibigan niya. Dahil nagulat na lang siya ng isang araw na may pinakilala ito bilang nobya na nagpabigla sa kanyang sistema. Oh, Ian, nandiyan ka na pala. Pasok na dali. Kaalis lang ng ibang bisita. Galing ka bang trabaho? Kumain ka muna rito. Salamat po. Wala pa po ba si Jared, tita? Hihintayin ko na lang po muna siya. Papunta na rin yon. Sinundo niya pa kasi yung mga kaklase niya. Mauna ka na. Oh, ayan na pala eh. Nandito na ang mga classmates ko, ma. May handa na po ba? Oo naman. Papasukin mo na rin sa loob. Guys, pasok na kayo. Nga pala, ma. May papakilala ako. Girlfriend ko po, si Sheila. Hello po, tita. Mano po? Ay, kaawaan ka, Iha. Girlfriend mo na siya, iho? Akala ko kung sino yung laging katawagan mo. Kababata mo lang din pala. Sa araw ng piyesta, napuno ng tawanan at kantahan ang bahay ni na Jared. Habang si Ian naman, nagkasya na lang sa panonood sa mga nagkakasiyahan. Gulangtang pa rin siya hanggang ngayon sa narinig na revelasyon mula sa kaibigan. Hindi niya akalaing sa lumipas na mga buwan pala, nagkakamabutihan na ang dalawa. Nang magawi naman ang tingin ni Jared sa kanya, nito lang napansin ang pagkakatahimik niya sa isang gilid. Uy tol, kanina ka pa ba dyan? Di ka man lang nakisabay sa amin. Pa-second round na kami sa bote oh. Bakit mo kasama ang babaeng yun? Ha? Hindi ko ba nakuwento sa'yo, tol? Mag-iisang buwan na kaming mag-o ni Sheila. Wala kang nasabi sa akin kahit kailan. Pasensya na. Hindi na rin kasi kita nakikita nitong nakaraan, tol Pero importante, alam mo na ngayon. Ay, puti ka. Isa pa. Pasensya na. Hindi na rin kasi kita nakikita nitong nakaraan, tol Pero ang importante, alam mo na ngayon. At least, hindi ka nahuli sa balita, di ba? Babe, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Hello, Ian. Long time no see. Akala ko talaga nagpakalayo-layo ka na para mag-move on. Sumama bigla ang timpla ni Ian sa pagsulpot ni Sheila. Nang makita naman ito ni Jared, akala niya dahil yun sa hindi pa nito nakalimutan ang nararamdaman sa ngayong girlfriend niya na. Kaya sinubukan niyang ayusin agad ang sitwasyon. Wala, tol. Galit ka ba dahil sa ginawa ko? Akala ko ayos lang sa'yo na may makatuluyang iba si Sheila Huwag mo sabihin may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Shh! Hindi yan sa akin may nararamdaman. Pwede ba tayo mag-usap, Sheila? Teka, Ian. Saan mo siya dadalhin, ha? Ayos lang, babe. Babalik din ako agad. Masakit mang makitang may kasamang iba si Jared. Ayaw pa rin ni Ian na mabuking ang nararamdaman niya para dito. Pagkaharap niya kay Sheila, maloko lang siya nitong initian na lalo niyang ikinainis. Kinabahan ka, no? Natakot ka mabisto kanilang lahat. Nakuha mo na si Ian. Ano pa bang gusto mo, ha? Ang mapahiya ko? Hindi naman ako magsasalita ng ganon kung hindi ka naging OA kanina. Yung mga tanungan mo kasi kay Jared para ka namang jowa na niloko niya. Ewan ko ba kung ba't hanggang ngayon hindi pa yun kinukutuban sa'yo. Sama talaga ng ugali mo. Kung alam lang ni Jared ang pinag-aasta mo, siya mismo ang ayaw sa'yo. Kahit malaman niya, ayos lang, bading. Yung sama ng ugali ko naman maayos pa. Pero yung tunay mong pagkatao, ewan ko lang kung matatanggap niya. Pagkatapos ng usapang yon, tahimik na bumalik sa salo-salo si Ian. Wala siyang nailaban sa mga salita ni Sheila kanina. Una ring kinumusta ni Jared ang kalagayan ng nobya at pinagdudahan pa siya nito ng masama. Hindi gaya ng dati, iba na ang pinoprotektahan nito ngayon. Maging si Carmen, nakalimutan siyang ipagbalot tulad ng nakasanayan.
At basta na lang siya nitong kinawayan nang magpaalam siya pauwi. Pagka-uwi naman, bagsak ang balikat niya. Nang madatnan niya pang maruming lagay ng kanyang lola, doon na sumabog ang emosyong pilit niyang pinapakalma. Ano bang klaseng buhay to, ha? Lahat na lang ayaw akong maging masaya. Apo, bakit sigaw ka? Iyak-iyak ka pa. Tigil na. Ayoko na po, Lola. Ang sakit-sakit na. Anong problema? Sumbong ka kay Lola. Dahil wala namang ibang kakampi, nagawa tuloy ni Ian na isumbong ang lahat sa matanda. Alam niyang pabalik-balik lang ito sa katinuan ngunit wala na siyang ibang malalapitan. Hanggang sa matapos naman siya sa pagkukwento, nanatili lang na nakangiti si Ason. Napabuntong hininga na lang siya at papasok na sana ng silid nang bigla itong magsalita. Gusto mo ba siyang mawala sa landas mo, Apo? Kayang gawin yon ni Lola. Magsabi ka lang. Hindi naman po ganun kalang galit ko, La. Naiinis lang ako sa tuwing umaaligid siya sa taong mahal ko. Gusto ko lang siyang lumayo. Ganon na din yon, Apo. Kaya kong gawing pareho kung gusto mo. Paano naman po? Kumuha ka lang ng buhok o anumang parte na pag-aari niya. At ako nang bahala sa iba pa. Kalokohan man kung pakikinggan ang sinabi ng matanda, sa desperadong si Ian, nagdulot yun ng pag-asa. Kaya sa sumunod na araw, sinunod niya ang utos ni Ason. Bumisita siya sa bahay ni na Jared para kunwari makipagbati sa magnobyo. Nagpanggap siyang parang hindi iniinda ang lahat. Sa proseso namang yun, hindi ikinabahala ni Sheila ang pakikipaglapit ng bading sa kaibigan ni Jared. Hinayaan niya ito dahil panatag siyang wala itong laban sa kanya. Hindi nga lang niya namalayan na pasimple na pala nitong kinukuha ang kanyang kagamitan. Pagka-uwi naman, agad na nilahad ni Ian ang kinulektang mga pag-aari ni Sheila. Mula sa suklay, damit at kutsara, hindi nakaligtas sa kanya. Nang harapin niya nga lang si Ason, nakatulala naman ito sa kawalan. Subukan man, hindi niya ito makausap ng mabutihan. La, kanina pa kayo dyan. Nandito na po, oh. Pwede nyo na pong gawin ang sinabi nyo. Ha? Sino ka, iho? Lola naman, umayos po kayo kahit saglit. Saglit ka rin. Pambihira naman. Napailamos na lang ng mukha si Ian ang tumagal ng ilang oras na nag-aktong bata ang kanyang lola. Kailangan kasing tiyempuhan na nasa mabuti itong kalagayan para maumpisahan nila ang sinasabi ng matanda. Kaya naman hindi talaga siya umalis sa harapan ni Ason. Nang naging matino na itong kausap, sinamantala niya ang pagkakataon para ipagawa ang plano niya. Agara namang kumilos ang matanda at kinolekta ang buhok ng biktima. Ipinulupot nito ang hawak sa maliit na manyika. Dinasalan din niya yon ng pabulong at pagkatapos, may tinusok itong 3 karayom sa bahagi ng ulo nito. Tapos na ba, La? Nagawa ko na, Apo. Ikaw na ngayon ang may kontrol sa manikang ito. Itago mo at kapag sa tingin mo ay sapat na ang naranasan niya, putulin mo ang buhok na nakapulupot upang makalaya siya. Ano na po mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Makakaramdam siya ng madalas na pagkahilo at sa panaginip niya, mas malala ang epekto. Ano na pong sunod na gagawin ko, La? Ha? Sino ka? Bumalik man kaagad sa batang pag-iisip, pinasalamatan naman ni Ian ang ginawa ng kanyang lola. Sa ngayon, hindi siya sigurado kung talagang totoo ang bisa ng kung anumang ritual ang isinagawa ni Ason. Subalit malakas ang tiwala niya na wala namang mawawala kung susubukan niya. Hindi naman nagtagal at nagkaroon na nga ng senyales ang epekto ng kulam kay Sheila. Isang araw kasi nang mapabisita siya kina Jared,
narinig niyang nagbabangaya ng dalawa. Gusto mo ba talaga ng space kaya ayaw mo na akong samahan, Sheila? O may tinatago ka lang sa akin na iba? Bakit kasi ayaw mo maniwala na binabangungot ako tuwing natutulog akong kasama ka? Napati ngayon na magkaharap tayo, dun lang nananakit ang ulo ko. Kasi halata naman nagsisinungaling ka eh. Sino maniniwala sa kalukuhan mo, ha? Tingin mo ba sa akin bobo na basta na lang maniniwala sa mga balikong rason mo? Bahala ka sa buhay mo, Jared. Tapusin na lang natin to. Ayoko na rito. Aalis na ako. O sige, umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa, ha? Sakto namang paalis si Sheila. Nakita niya si Ian sa gate. Nang magkasalubong sila nito, sinadya siya nitong bungguin. Bago pa man makapagsalita, siyang sulpot ni Carmen na umiiling-iling pa. Nako, magaspang talagang ugali ng babaeng yon. Ayos ka lang ba, iho? Ayos lang po, tita. Ano ho bang nangyari sa kanila? Ewan ko nga eh. Nung una maayos naman sila. Pinayagan ko na nga kahit labag sa loob kong parang dito na yung nakikitira kahit hindi pa sila kasal. Nitong nakaraan lang lumabas ang ugali nun. Hay, Ano po bang ginawa niya? ayun, panireklamo na masakit ang ulo tuwing nandito. Tapos kapag nakikitulog, nagugulat na lang kami biglang sumisigaw sa gitna ng gabi. Akala niya may multo sa bahay namin kaya ayaw niya na pumunta. Grabe naman po pala. Baka naman po na-stress lang siya. Balita ko kasi demanding yung trabaho niya. Yun din ang unang hula ko. Pero hindi eh. Nahuli kasi ni Jared na nagsasaya sa labas. Mantakin mo, parang lantang gulay kapag nandito. Tapos makikita ng anak ko na ang sigla kapag kasama yung barkada niya. Ayan, nagsigawan na kanina. Kawawa naman po pala si Jared, tita. Hayaan mo na, makakahanap din yun ng babaeng seseryoso sa kanya. Pinigilan naman ni Ian ang ngiti na nais kumawala sa kanyang bibig. Pinagtibay niya ang kalmadong ekspresyon ng pakiharapan ng kaibigan. Inaya siya ni Jared magliwaliw sa labas na kanya namang pinaunlakan. Sa ngayon, saya ang umusbong sa puso niya at kahit dahan-dahan, natutuwa siya sa resulta ng ginawa. Pagka-uwi, ibabahagi niya na sana ang magandang balita sa matanda nang maalala niya ang bili nito. Kaya naman agad niyang hinanap ang manikang ginamit nung nakaraan. Maingat niyang pinutol ang mga nakapulupot na buhok dito. At bago niya yun itapon, tahimik niya itong pinasalamatan. Sa kabilang banda, laking gulat niya nang may pinakilalang muli si Jared sa kanya. Tol, jowa ko pala si Vanessa. Oh babe, saan ka pupunta? Nangyari dun? Nagtampo yata. Pustahan, di talaga Vanessa ang pangalan nun. Ay, ganun ba? Well, hayaan mo na. Aalis din naman siya gaya ng iba eh. Mukhang iba talaga ang naging epekto ng hiwalayan niyo ni Sheila. Pangatlong jowa mo na yun ngayong linggo ah. Hindi naman dahil sa kanya yun, tol. Ano ka ba? Maayos na kami ngayon. Nagkabati na nga kami. Matagal na rin akong nakamove on sa kanya. Ba't naging playboy ka bigla? Trip mo lang? Hindi ko naman sinadya yun eh. Pero ano ba magagawa ko? Lahat na nagiging jowa ko parang may umihila palayo. Simula nang mangyari ang hiwalayan sa pagitan ni Jared at Sheila, hindi naman tumigil sa pakikipagrelasyon ng kaibigan niya. Kaya naman todo puksa rin si Ian sa kung sino mang mahambing dito. Sa katagalan din, inaral niya ang karunungan ni Ason. Hanggang sa siya na lang ang nagsasagawa ng bawat orasyon. Epektibo man lagi ang ginagawa niya. Aaminin niyang nagsasawa na siya. Subalit ganun pa man, hindi niya kayang basta na lang sumaya si Jared sa piling ng iba. Kaya sinubukan niya itong payuhan. Baka oras na para pumirmi ka naman, tol. Kumalma ka saglit kasi hindi ka naman mauubusan ng babae. Grabe ka naman. Para namang malandi ang tingin mo sa akin yan. Huwag ka ma-offend, tol. Payong kaibigan lang naman eh. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Total, graduating ka na. Pipilaan ka naman ng mga babae pagkatapos eh. Baka nga ikaw na ang mahihirapang makapili. Para ka namang sinanay magsalita. Pero may point ka, tol. Nakakasawa na rin ang hiwalayan eh. Baka time na para magseryoso ko. Yan, tama yan. Pati ako napapagod na sa'yo. Sinunod ni Jared ang payo ni Ian. Sa tulong na rin ng mga taong sumusuporta sa kanya,
pinagbutihan niya ang huling taon sa kolehiyo. Mas lalo namang tumibay ang samahan nilang magkaibigan. Dahil walang babaeng pumapagitna, muling naramdaman ni Ian na siya na ang tanging kasangga ni Jared. Nakontento siya sa ganon. Sinamahan din siya nito kahit nang dumating na ang oras ng pamamaalam ng lola nitong si Ason. Masakit man para kay Ian ang pagkawala ng kanyang lola, baon niya naman ang itinuro nitong alam niyang magagamit niya kung kakailanganin niya. Akala ni Ian yun ang simula ng pagbawi niya sa sarili ngayong wala na siyang ibang iintindihin. Subalit gaya ng kasabihan, kung may mawawala, may bagong darating. Muling nasira ang pantasya niya sa pagsulpot ng panibagong tao sa buhay nila. Tol, lalo kang pumogi ah. Uy tol, loko ka. Kailan ka pa nakauwi? Tap na lang. Tol, lalo kang pumogi ah. Uy tol, loko ka. Kailan ka pa nakauwi? Kakalapag lang namin. Dito na ako dumiretso. Asa na si tita? Nay, yung paboritong anak nyo nandito na, Nay. Ano bang sinisigaw mo dyan, bata ka? Lumabas po kayo, may sorpresa ako. Hala, si Ian na ba yan? Naku, ilang buwan kitang hindi nakita, iho. Hindi ka man lang naparito. Pasensya na ho, nawili lang ako kakatrabaho. Kumusta na kayo rito, tita? Ito, tumatanda na. Nabalitaan ko pala yung nangyari sa lola mo, iho. Nakikiramay ako. Hindi man lang kita nasamahan ng mga panahong yon. Ayos lang po. Dinamaya naman ako ni Jared last time. Simula nang pumanaw si Lola Ason, lumayo muna pansamantala sa lugar nila si Ian. Bakas pa rin kasi ang alaala ng matanda kaya hindi siya makausad. Kinuha niya ang oportunidad na magtrabaho sa ibang bansa. Akala niya makakaya niyang magsimula na lang ng bagong buhay sa malayo. Subalit katagalan, hindi siya nakatiis at pinanabikang makita ulit si Jared. Hindi siya nabigo sa inasahang pagtanggap sa kanyang pag-uwi. Nabura nga lang ang ngiti niya sa sunod na sinabi nito. Buti pala nandito ka na, tol. May papakilala ako sa'yo eh. Sino? Mahal, halika. Di ka saglit. Tol, ito nga pala ang girlfriend ko, si Lorena. Hi, ikaw si Ian, di ba? Lagi kang kinikwento nitong si Jared. Buti naman at nakilala na kita. Kailan pa kayo nagkakilala? Ilang buwan na rin. Ang ganda niya, di ba, tol? Tama yung sinabi mo na hintayin ko na lang makatapos ako sa pag-aaral at pipilahan ako ng mga babae. Itong si Lorena, hindi na kailangan pumila. Ako na ang mismong sumuyo sa kanya. Sus, ikaw talaga. Pagpasensya mo na siya, Ian. At tumabawi yan kasi may kasalanan na naman. Ay, minsan nakokornihan na ako sa inyong magjowa. Tara na, Ian. Pumasok na tayo sa loob at para masabayan mo kami sa tanghalian. Pilit ang ngiting nakisabay si Ian sa pagkain kahit pinoproseso ang bagong kaalaman. Magaan pa rin naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Subalit ramdam niya ang puwang na pinunan ni Lorena nung panahong wala siya. Pakiramdam niya tuloy, nakikisiksik siya sa bagong lugar. Nang obserbahan niya naman si Lorena, wala siyang maipintas. Malayo ito sa ibang babaeng dumaan sa buhay ni Jared. Mahinhin, kalmante at may ganda na hindi nakakasawang pagmasdan. Nang mapansin niya na iba ang kislap ng mata ni Jared sa tuwing tinitingnan ng nobya, lalo siyang nanghina. Ngayon niya lang yun nakita sa kaibigan kaya tila suntok ito sa sikmura niya. Ito pala yung regalo ko, tita. Di ba mahilig po kayo sa mga bags? Yang dalawa yung pinili ko. Sana magustuhan niyo po. Ay nako, salamat dito, iho. Nakuha mo yung paborito kong style. Buti pa yung taste mo maganda. Kapag asawa ko yung namimili, parang panglola eh. Meron ba ako dyan? Makakalimutan ba kita? Itong sayo, tol. Bagong labas yan sa market. Hala, ito yung iniintay kong ma-import dito eh. Salamat mo talaga, tol ah. Bagay ba sa akin, mahal? Ito yung kinikwento ko sa yung sapatos last time eh. Bagay sa'yo, mahal. Lalo kang pumogi. Lorena, pasensya na. Hindi kita nabilang kasi hindi ko alam na nandito ka. Ayos lang, Ian.
Natutuwa na akong makitang malaki ang ngiti nitong lalaking to. Sure ako na ibabalandra niya yan sa labas. Kilala mo talaga ako, mahal. Sigurado ka? Baka bigla kang magtanim ng sama ng loob sa akin. Naku, wala yata sa sistema nitong mahal ko na magtanim ng masama. Hahatian ko na lang siya sa binigay mong chocolates, tol. Mas gusto niya naman ang pagkain kaysa sa material na bagay eh. Ganun ba? Ang swerte mo naman pala. Hindi na natiis ni Ian ang masakit sa matang tagpo sa bahay ni na Jared. Kaya nagpaalam na rin siyang umuwi. Nag-aalala naman ang mag-ina dahil sa pagkakaalam nila, abandonado na ang dating bahay ni na Ian. Sigurado ka bang didiretso ka na ron, iho? Pwede ka naman muna magpalipas ng ilang araw dito sa amin. Magiging okay lang po ako, tita. May napag-iwanan naman po ako dati na tumitingin-tingin sa bahay namin. Kung kailangan naman pong linisin, kaya ko na po yon. Sigurado ka, tol? Welcome ka naman dito sa amin kung kailan mo gusto eh. Huwag kayo mag-alala. Ayos na ako. Kung may problema man, tatawag na lang ako. Bago umalis, nakigamit muna ng banyo si Ian. Pagkarating niya naman sa dating bahay, sinalubong siya ng dilim. Nang maalala niya ang mga sandali kasama ang lola niya, muling nanumbalik ang sakit sa kanyang dibdib. Doon, binuhos niya ang luhang akala niyang naubos na. Ngayong muli na namang natibag ang pundasyong iniwan niyang matatag, bukod sa lungkot ay binalot siya ng puot. Kaya kahit wala pang sapat na pahinga, agad niyang hinanap ang iniwang libro ni Ason para aralin muli ang ritual. Nilabas niya rin ang kinuha niyang suklay ni Lorena. Muli namang nanariwa sa kanyang itsura ng kwarto ni Jared. Iba na ang itsura nun ngayon. Mula sa dating nakadisplay na larawan nitong kasama siya, napalitan niyo ng mga kuha ni Jared kasama ang nobya. Sa isiping pati siya ay napalitan na. Nagpasiklab yon sa galit niya. Lubusin mo na ang mga panahon mo, Lorena. Dahil bukas makalawa, mawawala ka na rin sa landas naming lahat. Pagkalipas naman ng ilang araw, kumalap na ng balita si Ian mula kay Jared. Oh, kumusta na yung girlfriend mo, tol? Ayos naman siya. Busy ngayon sa panibagong project niya. Ano palang trabaho ni Lorena? Nakuwento ko na sa'yo, di ba? Nakilala ko siya sa trabaho. Pareho kaming engineer. Oo nga pala. Naku, kapag naghiwalay kayo, mas mahirap yung pag-move on mo niyan. Ay, hindi tol. Iba to. Hindi ko na pakakawalan to. Nga pala, hanggang kailan pala yung bakasyon mo rito? Hindi ko pa alam eh. Pero pinag-iisipan ko kung for good na ba ako. Bakit mo natanong, tol? Ano kasi? Plano kong mag-propose na sa kanya. Nabitawan ni Ian ang hawak na beer sa sobrang pagkabigla. Agad namang kumuha si Jared ng basahan para punasan ng kumalat. Tol, ayos ka lang ba? Nabigla talaga yata kita eh. Naku, ano pa kaya ang reaksyon ni nanay sa ganito? Tama ba yung pagkakarinig ko? Balak mong pakasalan yung girlfriend mo? Oo tol, sigurado na ako. Ang bilis naman yata. Ilang buwan pa lang kayo. Wala naman sa tagal ng pagsasama yun eh. Iba kasi to eh. Hindi ko mahambing sa iba. Kung yung mga dati kong jowa, kaya kong mawala. Pero pagdating kay Lorena, parang ayokong isipin na hindi siya ang makakasama ko sa pagtanda. Teka, magdahan-dahan ka muna. Baka pagsisihan mong nagbandali ka. Duda ako dyan. Magigets mo lang siguro ako, tol, kung dumating na rin sa buhay mong para talaga sa'yo. Sa akin kasi, si Lorena na yun. Final answer. Oh, bakit umiiyak ka? Natouch ka ba? Naku, paano pa kaya kapag mismong kasal ko na? Nang tumunog ang cellphone ni Ian, labis siyang nagpasalamat sa tumatawag. Sa ganung paraan, nakataka siya sa muntik na paghagulgol sa harap ni Jared. Agad siyang umuwi ng hindi nagpapaalam sa kaibigan pagkatapos noon. Lalo pang sumama ang loob niya nang maalalang hindi pa rin tumatalab ang kulam kay Lorena kahit ilang araw na ang nakalipas. Hindi niya maisip kung anong meron sa babae at halos lahat ng pabor umaayon dito. Sa galit niya, kinuha niyang manika at nang gigigil na pinilipit ito. Pinukpok niya yon kung saan para ibuhos ang nararamdaman. Hindi siya tumigil hanggang sa makatulog na lang siya sa labis na pag-iyak. Kinabukasan naman,
Maaga siyang pumunta sa bahay ni na Jared para tingnan ang kalagayan ni Lorena. Hello, Ian. Anong sinisilip mo dyan? Diyos ko, kagulat ka naman. Sorry, tutok na tutok ka kasi. Hindi ko tuloy napigilan. Pasok ka. Nasan si na tita? Si Jared nasa trabaho pa tapos si tita naman may binisitang kumare niya. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Napadaan lang din ako. Ay sige, maupo ka muna dyan. Kukuha ko ng merienda para sa'yo. Pinanood ni Ian ang pinong kilos ni Lorena. Hanggang sa makaupo ito, hinanapan niya ng bakas ng sumpa. Subalit wala siyang makita. Sa pagsusuri niya naman, nakuha ang atensyon niya ng suot nitong kwintas. Hindi yun halatang mamahalin. Tila gawa lang sa parang tela na makapal. Subalit tumagal doon ang tingin niya. Mhm. Kanina ka pa nakatingin. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Nagandahan lang ako sa kwintas mo, Lorena. Saan mo na bili yan? Ito. Regalo lang sa akin to ng lolo ko. Ayaw mong palitan ng bago? Halatang luma na, oh. Nako, wala akong plano. Matibay naman to kaya ayos na ako sa ganito. Isa pa, parang proteksyon ko na to noon pa man. Hindi mo tinatanggal kahit kailan? Hindi. Bili na rin ng lolo ko na wag kong hubarin kahit anong mangyari. Sa nalaman ni Ian mula kay Lorena, nagkaroon siya ng sagot kung bakit hindi tumatalab ang sumpa. Kaya naman pagka-uwi, hinalughog niya lahat ng iniwang gamit ni Ason. Nagtagumpay naman si Ian kalauna nang makita niya ang pinakalumang sinulat ng matanda. Napangiti siya dahil sa wakas, nadiskubre niya ang sumpang sobrang lubha, na kahit ang pinakamakapangyarihang pangontra, walang silbi. Hindi naman siya nagpatumpik-tumpik at isa-isang sinunod ang panutong nakasaad. Aaminin niyang mas mahirap yun sa ibang ritual na nakita niya. Sa mismong ritual kasi, kailangan niyang mag-alay ng hayop at magsagawa ng komplikadong orasyon na unang beses niyang susubukan. Ganun pa man, hindi niya yun inatrasan. Nang matapos siya, sa halip na magimbal sa madugong kinalabasan, tumawa siya ng malakas na parang nasisiraan. Sa kabilang banda naman, Iha, alam mo ba, matagal ko ng pangarap na maipasa tong trahe de boda ko. Masaya akong sa'yo to mapupunta. Alagaan mo ang anak ko ha. Hindi naman yung tipong parang alila ka. Yung sapat lang na lagi kayong nandyan para sa isa't isa. Salamat po, tita. Masaya rin akong kayo magiging piyanan ko. Mula ngayon, nanay nang itawag mo sa akin, okay? Magiging parte ka na ng pamilya namin, iha. Sige po, nay. Ay, ang bilis talaga ng panahon. Kung dati uhugin pa yung uni ko iho ko at panay tawag ng nanay, ngayon magkakaroon na ng sariling pamilya niya. Ano, iha? Excited ka na bang ikasal? Opo, nay. Hindi na ako makapaghintay. Hala, iha. Ano nangyayari sa'yo? bago pa man nakasagot si Lorena sa ginang, bigla na lang itong hinimatay. Natakot naman si Carmen dahil bago ito natumba, nagsuka ito ng maraming dugo. Nagmamadali nila itong sinugod sa ospital. Nanghina si Jared nang madatna ng kasintahang wala ng malay. Nang masuri naman ito ng doktor, wala itong binigay na opisyal na diagnosis. Ang kasalukuyang sitwasyon lang, nakaratay ito habang inoobserbahan. Anong nangyari bago siya inimatay, Nay? Hindi ko rin alam, anak. Maayos naman si Lorena kanina. Nagtatawanan pa nga kami habang nagsusukat siya. Nagulat na lang din ako na bigla siyang nagsuka tapos ayun, nawala ng malay. Palagi na lang nangyayari to. Kapag sa tingin ko masaya na ako, biglang may mangyayaring hindi ayon sa plano ko. Gusto ko lang namang mamuhay ng masaya kasama ang taong mahal ko. Mahirap bang hiling yun? Tibayan mo lang ang loob mo, iho. Isa lang to sa unang pagsubok na pagdadaanan yung dalawa. Kung susuko ka agad, paano na siya? Di ko na po alam, Nay. Baka ako lang tong puro problema ang dadalin kay Lorena. Dapat siguro, hindi ko na lang siya kinulit nung una para hindi siya madamay sa kamalasan ko eh. Wag na wag mong sasabihin yan, anak.
hindi makakatulong sa sitwasyon kapag sinisi mo ang sarili mo. Maliwanag ba? Tinibayan ni Jared ang loob kahit sa mga araw na lumilipas na hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Lorena. Halos walang tulog siyang nagbabantay makita niya lang ang muling pagmulat nito. Nabalitaan naman yun lahat ni Ian. Sa halip nga lang na makonsensya, nagdiwang pa ito. Palala na siya ng palala. Sa lumulubhang pag-iisip niya, pinaniwala niyang sariling hindi magtatagal ay mawawala rin si Lorena. At kapag nangyari yon, mag-aabang siya. Dahil kapag nalugmok na si Jared at naiwang mag-isa, doon siya e-eksena at babalik na sa... Doon siya e-eksena at babalik na sa dati ang pagkakalapit nilang dalawa. Nak, umuwi ka muna kahit saglit lang. Ako na muna magbabantay kay Lorena. Kaya ko pa po, Nay. Iidlip lang ako sandali pero dito lang po ako. Huwag ka na magmatigas, iho. Baka sumama lang ang loob ni Lorena kapag nagising. Tapos nakitang ikaw naman tong parang lantang gulay. Pero Nay, Dali na. Kung bibilisan mo makauwi, mas mabilis ka makakabalik. Nag-aatubili man, sinunod na lang ni Jared ang utos ng ina. Kahit sa pag-uwi, nanaig sa isip niya ang kalagayan ng kasintahan. Pinilit niya lang na kumilos dahil alam niyang hindi ito matutuwang pinababayaan niya ang sarili. Pagkarating naman sa bahay nila, hindi na niya kinaya at basa-basa na lang nahigat na tulog sa sofa nila. At bago niya ipikit ang mata, si Lorena pa rin ang kanyang nakikita. Ang ganong eksena naman ang saktong nadatna ni Ian kaya natuwa siya. Walang ibang tao sa paligid at malaya siyang pagpiestahan ng mukha ng lalaking minamahal niya. Akma niya na itong hahaplusin ng napamulagat si Jared bigla. Tol, ikaw pala. Kanina ka pa nandito? Oo, sinusubukan kitang gisingin pero ang lalim ng tulog mo eh. Ay nako, anong oras na? Kailangan ko nang bumalik sa ospital. Kumalma ka muna, tol. Subukan mong bumawi ng tulog. Maayos pa naman si Lorena dun eh. Naku, mga, di ba? Hindi naman yun aalis. Akala mo ba tamang oras to para magbiro, Ian? Teka, sorry na agad. Sinusubukan ko lang namang pag-aangin ang mood mo eh. Pues wag mo na subukan. Hindi ka nakakatulong. Pasensya na talaga, tol. Malis ka na nga lang muna, Ian. Wala ako sa wisyo ngayon eh. Saka na tayo mag-usap kapag umayos na ang sitwasyon. Baka kasi may masabi pa akong hindi maganda sa'yo eh. Malungkot na umalis nga si Ian. Nang mapag-isa naman, panay ang sampal niya sa bibig dahil nagpadalos-dalos siya sa pagsasalita. Habang si Jared naman, pagod na inayos ang sarili pabalik sa tabi ni Lorena. Sa halip na makabawi ng lakas, lalong bumigat ang pakiramdam niya sa pakikiharap kay Ian. Sa hindi niya malamang dahilan, uminit ang ulo niya rito kaagad at nang magbiro ito kanina, parang sinilaban siya. Saktong papasok naman siya sa entrada ng ospital, nakasalubong niya ang pamilyar na mukha. Nang makita siya ni Sheila, nagulat pa ito. Uy, Jared, hindi kita nakilala agad ah. Ba't ka nandito? Sheila, ikaw pala. May pasyente lang kaming inadmit eh. Ikaw, ba't nandito ka? May inatid lang ako sa asawa ko. Sino palang pasyente nyo? Yung girlfriend ko, inoobserbahan pa. Kawawa naman. Ano bang sakit niya? Ayun, di pa rin namin alam eh. Pati doktor mismo, paiba-iba na sinasabi sa amin. Sa isang iglap, masigla siya tapos bigla na lang ninanakawan ng lakas. Halos mabaliw na ako sa kakaisip ko anong rason eh. Kahit nga yung matalik kong kaibigan, napagbuntunan ko na ng sobrang stress. Speaking of kaibigan, close pa rin ba kayo ni Ian? Oo, bakit mo na itanong? Baka sa isip ko lang to pero present ba siya sa buhay nyo nang biglang may lumitaw na sakit sa girlfriend mo? Nagkakilala na ba silang dalawa? Oo, pero mukhang naging close naman silang dalawa. Nako, nalinti ka na. Kung ako sa'yo, mag-ingat ka na kapag kaharap siya. Anong ibig mo sabihin, Sheila? Mula sa dating pagkakahiwalay nila, sinabi lahat ni Sheila ang suspetsya niya kay Ian. Nakinig naman si Jared ngunit hindi niya maatim na pag-isipan ito ng hindi mabuting bagay. May punto man ang sinasabi ni Sheila,
Nagtatalo ang isip niya kung maniniwala ba siya lalo't wala naman itong motibo. Alam ko madaling pagdudahan si Ian dahil wala siyang ganong kaibigan. Pero wala akong maisip na dahilan niya kung bakit kanya pahihirapan dati. Lalo na ngayon kay Lorena. Wala siyang maipipintas kung sakali. Tingin ko, boto pa nga siya sa mapapangasawa ko. Hay, bulag-bulagan ka talaga, Jared. Kahit kailan wala kang kwenta. Anong walang dahilan? Sa pagkakasabi mo palang na walang mapipintas sa girlfriend mo, sapat na rason na yun para may gawin siyang masama. Ano namang kinalaman nun kay Ian? Bakit naman niya ikakagalit na si Lorena ang pinili ko? Dahil bakla siya at matagal na siyang may gusto sa'yo. Ano? Talagang magaling magpanggap ang kaibigan mong yun, Jared. Dati palang amoy na amoy ko na ang totoong pagkatao niya. Aaminin kong minsan, natutokso ko siya dahil doon. Pero sa tuwing kaming dalawa lang, hindi ko siya pinangungunahan kahit duda kung may kinalaman siya sa nangyari sa pagitan natin. Teka. Hindi ko pa rin maintindihan eh. Wala namang problema sa akin kung ano mang kasarian niya. Bakit kailangan niyang itago? Hindi ko alam, Jared. Siguro naman may pakiramdam ka noon pa man. Pinili mo lang wag pansinin. Nakaalis na't lahat si Sheila. Tulala pa rin si Jared habang pinoproseso ang napagtanto. Bumalik sa utak niya ang bawat tagpo ng nakaraan sa pagitan nila ni Ian. Nagbago ang tingin niya sa dating pagkagalit nito sa tuwing may pinapakilala siyang babae at sa inaakto nitong kakaiba kapag malapit siya. Hindi naman nasira ng katotohanan ng katauhan ni Ian sa kanyang paningin. Tanggap niya ito kung tutuusin. Ang hindi niya lang masikmura kung makukumpirma niyang may kinalaman nga ito sa nangyayari sa kasintahan niya. Pagkapasok niya sa kwarto ni Lorena, nagbabantay pa rin si Carmen na agad siyang binalitaan. Ganun pa rin ang lagay niya, nak. Natawagan ko na ang pamilya ni Lorena. Baka mamaya rin makakarating na sila. Salamat, Nay. Bakit parang may mabigat na dinadala ka pa? May tanong sana ako sa inyo eh. Habang lumalaki ba kami ni Ian, may napapansin kayong kakaiba sa kanya? Kung may duda kayo sa pagkatao niya, sabihin niyo na po. May mga pagkakataong nahuhuli ko siya na iba yung klase ng pakikipagkaibigan sa'yo. Pero total, wala naman siyang inaargabyado, nak. At hindi ka naman niya ginagawa ng masama. Hinayaan ko na. Pati rin pala kayo napapansin yun, Nay. Ako lang tong mangmang na hindi maamin sa sarili kung ganun lang talaga siya. Di ba po, kaibigan niyo yung nanay niya? May alam ba kayo kung totoo rin yung usap-usapan na kaya nilang manakit sa pambihirang paraan? Yan ang hindi ko sigurado, iho. Dati pa naman kasi silang pulutan ng chismis tungkol sa pangkukulam. Normal lang naman si Ian at di gumaya sa nakagawian ng lola niya kaya inakala kong puro haka-haka lang yon. Tungkol saan ba to? Naguguluhan pa rin ang mga doktor sa sakit ni Lorena eh. Biglaan lang ding dumapo sa kanya. Ayoko man maniwala nung una. Pero ngayon, may kutob akong kinulam siya, Nay. Ano ka mo? Nang isang araw na hindi na matiis ni Jared ang pagdududa sa isip niya, iniwan niya muna saglit ang kasintahan para puntahan si Ian. Kung maliman siya sa duda niya, hihingi siya ng tawa dito. At kung tama man siya, hindi niya alam ang gagawin niya ngunit gusto niyang makumpirma. Kaya bago siya pumasok sa bahay ng kaibigan, bumugas siya ng hangin ng ilang beses pampatibay ng loob. Pagkabukas niya ng pinto, sinalubong siya ng masangsang na amoy. Sa gitnang bahagi ng sala, nakita niyang nakalatag ang iilang bahagi ng libro. May mga itim na kandila ring nakasindi sa paligid. Dahil sa liwanag na dulot noon, nahanap niya rin ang pinagmumula ng amoy. Katawan niyo ng kung anumang hayop na halatang ilang araw nang inaagnas. Bumaliktad ang sikmura ni Jared. Paatras na sana siya nang may maapakan siyang papel at nang makitang litrato yun ni Lorena. Nanginginig niyang sinuri. Nahindik naman siya dahil puno ng saksak yun at nang mag-angat siya ng tingin, sumalubong ang mukha ni Ian na may kakaibang ngisi. Nandito ka ba para humingi ng tawad, Jared? Sa wakas ba namatay ng babaeng yon? Ikaw nga may gawa nito sa kanya. Hayop ka. Anong klase kang kaibigan, Ian? Ako lang naman ang klase ng kaibigan na natuto na sa paggamit mo. Lagi ako nakasuporta sa iyo. Pero kapag may babae ka na, nakakalimutan mo na ako bigla.
Nakakasama lang kita kapag lugmo ka lang, pero nakareserba ka talaga para sa iba. Ngayon, oras na para maangkin kita ng buong buo, mahal ko. Sawa na ako magpanggap. Baliw ka na, Ian. Hindi ko akalain may ikakasahol ka pa. Husgahan mo man ako. Wala na akong pakialam, Jared. Ito ang totoo. At kung hindi mo matatanggap, pues ipipilit ko. Tanggap ko kung ano ka, Ian. Ang hindi ko masikmura yung ginawa mo sa babaeng mahal ko. Sa sobrang makasarili mo, nagawa mong ipahamak ang buhay ng iba. Nakakadiri ka. Nakakadiri pala, ha? Ano kayang magagawa mo kapag tuluyan ko ng pinutol ang buhay ng babaeng mahal mo? Isang gupit ko lang dito. Titigil ng tibok ng puso ng haliparot na yon. Tumigil ka na, Ian! Madali akong kausap, Jared. Piliin mo lang ako. Hahayaan ko siya makaligtas. Puputulin ko ang sumpa ngayon din. Sige, sige. Gagawin ko ang gusto mo. Tigilan mo lang ang pagpapahirap kay Lorena. Pakiusap. Talaga? Oo, please. Tanggalin mo na ang sumpa, Ian. Isipin mo na lang ang bukas natin na walang ibang pipigil sa atin. Handa akong samahan ka kahit saan. Pakawalan na natin ang nakaraan. Nang lumambot ang ekspresyon ni Ian at kinuha nito ang pagkakabuhol sa manika, ginamit naman ni Jared ang pagkakataong yun para sugurin ito. Nanlaki ang mata ni Ian nang saktong natanggal niya na ang ginawa. Agad siyang sinakal ni Jared. Galit na galit ang mata nitong nakatingin sa mata niya habang siya naman hindi makalaban sa lakas ng kaibigan niya. Hindi ako makahinga. Ngayon alam mo na ang pakiramdam na sinasakal, Ian. Yan ang ginawa mo kay Lorena. Dapat ka magbayad sa kasalanan mo. Bitiwan mo ako. Pakiusap. Nang makitang halos pumutok na ang ugat sa mukha ni Ian, doon lang tumigil sa pagsakal si Jared sa kanya. Para naman itong umahon sa pagkakalunod ng bitiwan na siya nito. Pasalamat ka't hindi ako kasing sahol mo, Ian. May katiting pa rin ako respeto sa'yo sa kabila ng kahiyupang ginawa mo. Pero ngayon, babalaan na kita. Kapag ginambala mo pa ang ni isa sa amin, hindi lang yan ang ipaparanas ko sa'yo. Kaya ko lang naman nagawa to kasi desperado akong makuha ka, Jared. Gusto ko lang napantayan mo ang nararamdaman ko. Bakit parang ang hirap sa inyong mahalin ako? Hindi pagmamahal ang tawag sa ginawa mo, Ian. Marami kang nasaktan para lang matupad ang gusto mo. Kung sa una pa lang nagpakatotoo ka na, baka hindi ka maiiwang mag-isa. Patawarin mo ko, Jared. Huwag mo ko ipagtabuyan. Pakiusap. Ikaw na lang ang kakampi ko. Kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo sa kabila ng lahat. Pero hindi na kita matatanggap pa ulit sa buhay namin. Nawalan ka na ng kakampi simula ng gawan mo ng masama mga inosenteng taong walang kasalanan sa'yo. Kung may kailangan ka manghinga ng tawad, hindi ako yon. Sana matuto ka na sa susunod, Ian. Harapin mo ang resulta ng ginawa mo. Ang pag-alis ni Jared sa harap niya, naging simula ng pagbagsak ng luha ni Ian. Ramdam niya kasi na yun na ang huli nilang pag-uusap na dalawa. Nagbunyi man siya nang magtagumpay ang ginawa niyang kulam. Natalo naman siya sa huli. Ngayon, wala na siyang ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili. Pagkabalik naman ni Jared sa ospital, tumambad sa kanyang pamilya ng kasintahan. Nang makalapit na siya sa higaan nito, doon lang niya pinakawala ng maginhawang paghinga. Sa wakas, gising na si Lorena. Hindi niya tuloy mapigilang sugurin ito ng yakap habang umiiyak ng tahimik. Oh, saan ka ba galing, mahal? Mukhang grabe ang pinagdaanan mo bago makapunta rito, ah. Mukhang nagmadali ka. Akala ko hindi ka nagagaling. Pasensya na dahil sa akin nangyari sa ito, mahal. Ano ka ba? Dahil lang yan sa pagod ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Hindi. May pananagutan talaga ako sa nangyari. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na yun mauulit pa, mahal. Ginawan ko na ng paraan. Ha? Ano naman yun? Hindi na yun mahalaga. Ang importante ngayon, ligtas ka na. Hindi ka na ulit mapapahamak pa. Pinapangako ko yan. Nang makalabas na sa ospital si Lorena, naging todo bantay na si Jared sa paligid para masiguradong hindi na umaaligid si Ian. Kumalma lang siya nang matagal nang wala na siyang nakita ni anino nito. At mas lalo pa siyang napanatag nang mabalita ang tuluyan na itong umalis
at pinagiba ang bahay na dating tinitirhan. Pagkalipas ng ilang buwan, naganap na rin ang kasal nilang dalawa. Pagkatapos naman ng seremonya, may natanggap silang liham na mag-asawa. Laman nun ang paghingi ng tawad ni Ian kay Lorena at katibayang ipinasok niya ang sarili sa isang pasilidad na makakatulong sa kanya. Nang matapos ang liham, niyakap lang ng mahigpit ni Jared ang kabiyak. Kumusta ka, mahal? Galit ka pa rin ba? Ako ang dapat na magtanong sa inyan, mahal. Napatawad mo na ba siya? Oo naman, matagal na. Aaminin kong natakot ako nung una. Pero naiintindihan ko rin na gawa lang ng damdamin kaya siguro siya nauwi sa ganon. Hindi ka naman na siguro nagtatanim ng galit, di ba? Matagal ko nang binaon sa limutan nakaraan, mahal. Hindi man kami bumalik sa dati. Parte naman siya ng buhay ko eh. Siguro, aalagaan ko na lang ang bersyon ng matatag na pagkakaibigan namin. Mula sa malayo, hinaharap ni Ian ang katumbas ng kanyang ginawa. Sa tagal niyang mapag-isa sa ganung lugar, napagtanto niya ang iilang bagay. Gawa ng lagi siya nitong nabibisita sa panaginip, nakumpirma niya na ang ibig sabihin dati ni Lola Ason, na hindi kung anong elemento ang laging nakapalibot sa kanya. Bagkus, maitim na puwersa ng kasamaan na hinayaan niyang manaig kaya ngayoy pinagdurusahan niya. Natutunan niya rin na kahit gaano man kabilis ang bisa ng kahit anong sumpa, mas higit naman ang kabayaran nun sa may pakana. Hindi man tinuloy ni Jared ang balak nito dati nasaktan siya, lagi namang nanunumbalik ang galit nitong mukha bilang huling alaala niya sa kaibigang ilang taon niyang naging kakampi. Kung ating titignan, mababaw lang ang naging kabayaran ng kasalanan ni Ian. Ganun pa man, sa tulad niyang mapagpanggap na kaibigan, malubha na ang ganong kinahinatnan. Wala kasing napala ang kanyang pagtatago ng katauhan. Mas lalo lang siyang nalugmok sa sariling katotohanan. Sa halip na maangkin si Jared ng tuluyan, mas malaki ang kanyang naging kawalan. Dahil kahit ilang taon man ang dumaan, wala na siyang babalikan. At magiging parte na lang siya ng mapait na nakaraan. Wakas! Ayan, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Anong aral po ang napulot nyo ngayon? Huwag nyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Ito nga po pala sila sa anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Linawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, diretso shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Arlene Castro Ramos na first commenter natin. Shoutout kina Miss Dada Carlos. Hi po Miss D. Gina Andraque Peñas. Cindy De Leon. JM Legaspi. Nika Gutierrez. Bicolanang Kadama. Racy. Judith Bisnar ng Davao City. Des Limbo ng Kuwait. Wendy Servinicio ng Kuwait. Raquel Dimaano. Jenny Espuerta. Donna Garcia ng Magalang, Pampanga. Jingjing De Castro. Lai 28. Bel Hipolito, kumusta po? Mia Tayaban. Antoinette Joyce Masil. Celia Mamangun. Bianca Oliveros. Angelina Ignacio ng California. Shoutout kina J4 at sa mga mananahi at cutters ng Surge Garments. Kumusta po sa inyong lahat dyan? Jenny Espuerta, Rose Manog, Allen Bartolome ng Taiwan, Christopher Marador ng Cavite, Nani Nuno, Eldaint Vin, Leonisa Cobo, Meldy ng Malaysia, Farah Jereta Mula, Marieta Gonzalez,
Jane Pauyon, Free Traveler, Miss Maura, Annalie Adivino, Michelle Bulan, at kay Carlin Sosa at sa mga anak nyo pong sina John Paul, John Cleo at John Brian ng Lemery, Batangas. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mailas, Mamu Lubina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayong lahat dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!